po, magandang kanta. This year, we will have second praise night, November. So please pray for the choir and then praise night. Therefore, bago po tayo magsimula, manalangin po tayo. Mahal naming Ama na mabagyan at pagpapala, salamat po sa pagligtas namin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagkabay sa aming Christian life hanggang ngayon. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na maganal ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway maunawaan namin ang salita ng Diyos sa pamitan ng tulong ng Banal na Espiritu. Pakiusap, maunawaan namin ang kalooban ng Diyos sa pamitan ng salita ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at yaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Po, buksan mo ang Biblia, Apocalypse chapter 1. Apocalypse chapter 1. Verse 1 hanggang 3. Verse 1 hanggang 3. Po, chapter 1, verse 1 hanggang 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang apokalipsis ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipahayag sa Kanyang mga alipin ang mga bagay na kinakailangang mangyari sa madaling panahon. At Kanyang ipinalam ito sa pamamagitan ng mga sagisag at pagsusugo ng Kanyang anghel sa Kanyang aliping si Juan, na siyang sumaksi sa salita ng Diyos at patotoo ni Jesucristo sa lahat ng bagay na nakita niya. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng propesiya at tumutupad ng mga bagay na nasulat dito, sapagkat ang panahon ay malapit na. Po, Apocalypse, Revelation. From this week, let's learn about the book of Revelation. Magmula po ngayong linggo, pag-aralan po natin yung aklat po ng Apokalipsis. Maybe many people think the Revelation is a very difficult book. Marahil maraming tao yung nag-isip na yung aklat ng Apokalipsis ay napakahirap na aklat. Apo ba? Mahirap naintindihan? And also, that's why many churches, they don't teach the Revelation. At maraming mga church po, hindi po nila tinuturo yung aklat ng Apokalipsis. Because they think it's too difficult to teach it. Dahil iniisip nila, napakahirap ituro nito. Because the book of Revelation has many symbol. Dahil yung aklat ng Apokalipsis ay napakaraming simbolo. But anyway, God gave also the book of Revelation to us as the Bible, right? Pero ganun pa naman, binigyan ng Diyos yung aklat ng Apokalipsis nakasama sa Biblia. That's why it's not right. We don't teach it, we don't learn the book of Revelation. Kaya hindi po tama na hindi natin pag-aralan yung aklat ng Apokalipsis. It's also very important book in the Bible. Ito rin po ay napakalagang aklat sa Biblia. And also,
I think it's very helpful in our Christian life, At napalaking tulong nito sa ating buhay Kristiyano. especially as a Christian who live in at the end of age. It's a really needed book to us. Lalo na bilang isang Kristiyano na namumuhay sa mga huling panahon. So let's learn the book of Revelation. Kaya pag-aralan po natin yung aklat po ng Apokalipsis. Una, pag-isipan natin ano ang mga katangian at layunin ng aklat ng Apokalipsis. Ang Apokalipsis ang huling aklat ng Biblia at may tuturing na kabuuang conclusion ng buong kasulatan. Conclusion, right? Conclusion. At huling aklat ng Biblia. Layunin ng Apokalipsis na ihanda ang mga mananampalataya sa huling pagdating ni Kristo sa pamamagitan ng paghahayag tungkol sa katapusan ng mundo. Lalo pang nagiging mahalaga ang aklat ng Apokalipsis sa ating panahon, sapagkat ang muling pagdating ng Panginoon ay napakalapit na. Ang aklat ng Apokalipsis ay isinulat ni Apostol Juan noong AD 95 hanggang 96. Noong panahon iyon, si Domitian ang naghari sa Roma. Domitian, Emperor Domitian, ang naghari sa Roma. At matindi ang malawakang pag-uusig laban sa mga Kristiyano. Ang may malaking pag-uusig laban sa mga Kristiyano. Noong panahon niyon. Bukod dito, karamihan sa mga alagad at mga apostol ng Panginoong Jesus ay wala na. Tapos dahil namatay na. Right? Sa loob mismo ng iglesia ay lumitaw ang maraming bulang guro na umaakit at nililigaw ang mga mananampalataya. Ito ay tunay na isang napakalaking krisis para sa iglesia. Sa ganitong kalagayan, isinulat ang Apokalipsis upang ipakita sa iglesia ang wakas ng kasaysayan at ang malaking pagkakaiba ng kahihinatnan ng iglesia at ng salibutan upang ang mga mananampalataya ay manatiling matatag at mapanatili ang kadalisayan ng pananampalataya kahit nasa gitna sila ng mundo. Naintindihan niyo po? Naintindihan? Layunin ng Apokalipsis na ipakita ang mga pangyayari sa huling panahon upang gisingin ang mga mananampalataya sa tiyang na kaligtasan at tagumpay ng iglesia. Ang aklat na ito ay isinulat hindi lamang para sa 7 iglesia sa Asia noong panahong iyon, kundi para rin sa buong iglesia sa mundo noon at maging sa lahat ng iglesia bawat panahon. That's why the book of Revelation can directly relate to us. Kaya po yung aklat po ng Apokalipsis ay direktang nakaugnay sa atin. It was given to our church, to us also. Right? Ito po ay binigay sa iglesia at sa atin din po. Kaya kapag pinag-aralan natin ang Apokalipsis, makakatanggap tayo
ng mas malaking kaariwan at lakas sa huling panahong ating kinabubuhayan. Naintindihan niyo po? Walang sagot. Naintindihan niyo po? If you don't understand, I have to repeat, right? Kung hindi niyo po naintindihan, ulitin ko. When you give the answer, I can continue, right? Kung magbibigay kasi ng sagot, magpapatuloy ako. Don't be shy. Don't be shy. Sagot. Okay po? So, liwanag sa gitna ng kadiliman. Apocalypse. Ang salibutan, this time, may pag-usik, right? May pag-usik. Malaking pag-usik. Persecution sa ilalim ni Domitian. At pulang guro, may maraming pulang guro. False teacher sa loob ng iglesia. Right? At may matinding krisis. Pagkawala ng mga apostol. Namatay na. Right? Pero ang iglesia, kailangan mensahe ng pahayag para pag-asa tiyang na kaligtasan. Right? At katatagan, panatili ng kadalisahan hanggang sa huli. At may tagumpay sa iglesia ang wakas ng kasaysayan. So, ipinakita ang malaking pagkakaiba ng kahinaan ng iglesia at ng salibutan. Right? This world, in the end, what will happen? This world. Ang mundong ito, pagkatapos ano po yung mangyayari? It will be destroyed, right? Mawawasak ito. But what's God's promise for the church? Pero ano po yung pangako ng Diyos sa iglesia? For the saved people. Para sa maligtas na tao? Victory. Tagumpay. Salvation, right? We will go to eternal heaven in the end, right? Tayo po'y pupunta sa walang hanggang langit. That's why Revelation wanted to show what will be the final result. Na kayo yung aklat ng Apocalypse ay pinapakita kung ano yung resulta. What will be the final result of this world? Na ano po yung nahuling resulta sa mundong ito? What will be the final result of the church who are saved the Christian? Ano yung huling resulta sa iglesia at sa mga ligtas na Kristiyano? It shows. Naintindihan niyo po? Yes po. You have to focus it. That's why if we learn the Revelation, we can be comforted. Na kaya kung pag-aaralan po natin yung Apocalypse, ay maaliw tayo. Okay? Ito ay layunin ng Apocalypse. At may ang mga susi sa pag-unawa sa Apocalypse, may mga susi. Anong susi? Para naintindihan ng Apocalypse. Ibuksan mo ang Biblia, Revelation chapter 1, 19. Ito ay importante. Chapter 1, 19. Ito po, 19. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't isulat mo ang mga bagay na nakita mo, at ang mga bagay ngayon, at ang mga bagay na mangyari pagkatapos ng mga bagay na ito. Pinang Diyos kay Juan, Apostol Juan, right? Isulat mo, ang mga bagay na nakita mo, at ang mga bagay ngayon, at ang mga bagay na mangyayari pagkatapos ng mga bagay na ito. Napakahalaga ng talatang ito sa tamang pag-unawa sa Apocalypse. Sa huli, kaya ang aklan ng Apocalypse ay may tuturing na ulat tungkol sa tatlong bahaging ito. May tatlong bahagi.
Naboba? Ang mga bagay na nakikita mo. Una, right? Ang mga bagay na nakita mo ay tumutukoy sa Panginoon na kumikilos sa loob ng iglesia mula Kabanata 1, talata 11 hanggang 20. Okay po? 11 hanggang 20, chapter 1. Okay po? Ang mga bagay na nakita mo. Pangalawa, ang mga bagay ngayon ay tumutukoy sa kalagayan ng iglesia. Kalagayan ng iglesia sa Kabanata 2 hanggang 3. Chapter 2 and 3. Okay po? Ngayon. Okay po? Pangatlo, ano po? Ang mga bagay na mangyayari. Ang mga bagay na mangyayari ay tumutukoy sa mga kaganapan sa hinaharap mula Kabanata 4 hanggang 22. Okay po? We can divide the Revelation by three part, right? 3 part. Okay po? Past, present, future, right? Naintindihan? So, You make idea. You keep in mind. Okay po? That's why if we summarize the Revelation, una, chapter 1, Kabanata 1, ang mga bagay na nakita mo, ang pagkakakita sa muling nabuhay na Panginoon. Okay po? Kabanata 1. At Kabanata 2 and 3, ang mga bagay ngayon. Ito ay ang panahon ng iglesia. Panahon ng iglesia. Okay po? At chapter 4 and 5, ito ay ang mga banal sa lumang at bagong tipan sa harap ng lulukan ng Diyos at ang pagbibigay nila ng kaluwalhatian sa Diyos. Okay po? Chapter 4 and 5. At chapter 6 hanggang 19, ito ay ang mga kaganapan sa loob ng 7 taong kapighatian. Right? Alam mo ba ang 7 taong kapighatian, right? After rapture, right? This world will enter to the 7 years tribulation, right? pagkatapos ng rapture at yung sanlibutan ay papasok sa 7 taong kabigatian. So verse 6 hanggang 19. Okay po? It's about 7-year tribulation. Chapter 19, verse 11 hanggang 21. Ito ay ang muling pagparito ng Panginoon sa lupa. Okay po? At chapter 20, ito ay ang sanlibong taong pagkahari, Millennium Kingdom. Alam mo ba Millennium Kingdom? Okay, next time we have to learn Millennium Kingdom. sanlibong taong pagkahari, chapter 20. Okay po? At chapter 21 and 22, ito ay ang walang hanggang langit at impyerno. Okay po? So, susi ng Apokalipsis, Kabanata, ang mga bagay na nakikita mo. Kabanata 1. So, ang pagkakakita sa muling nabuhay na Panginoon, right? Si Juan, right? Pangalawa, ang mga bagay ngayon, Kabanata 2 and 3, ang panahon ng iglesia, right? At ang mga bagay na mangyayari, future, right? Future, Kabanata 4 hanggang 22. Ito ay ang hinaharap, right? So, chapter 6 hanggang 9, 7
tahun kapihatian. Chapter 19, muling pagparito ni Jesus, right? Chapter 20, sanlibong taong pagkahari, Millennium Kingdom. 21 and 22, walang hanggang langit at impyerno. Okay, you can make a structure, Apocalypse. Hindi mahirap? Madali? Right? Yeah. Okay, so in this structure, we can learn the Book of Revelation. Kaya sa structure na ito ay pag-aralan natin yung Apokalipsis. Okay, una, chapter 1. Let's think about chapter 1. Verse 1, ang Apokalipsis ni Hesus Kristo. Yeah. Apokalipsis ni Hesus Kristo. Yeah. Ito ay naglalawan ng tuwiran kung anong uri ng akalan ang Apokalipsis. Yeah, tama? Ito ay ang Apokalipsis ni Hesus Kristo. Of course, the Juan, right? Apostle Juan, he wrote this book, right? Opo, si Apostol Juan po yung nagsulat sa aklat na ito. He wrote, but the content came from Jesus Christ, right? Sinulat niya po, pero yung nilalaman ay galing kay Kristo, Jesus. Ang Apocalypse ni Hesus Kristo. Ito ay ang pahayag ni Jesus tungkol sa mga bagay na mangyari sa hinaharap. Ang ibig sabihin ng pahayag ay ang pagbubunyag ng mga bagay na dating nakatago. Na po ba? May tuturing na walang ibang akalan na direktang nagpapahayag ng mga bagay sa hinaharap tulad ng Apokalipsis. Ito. Verse 1, ito ang mga Apokalipsis ni Hesus Kristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipahayag sa Kanyang mga alipin ang mga bagay na kinakailangan mangyari sa madaling panahon. Ang mga bagay na kinakailangan mangyari sa madaling panahon. Ibig sabihin ito, ito ay may tuturing na propesya ng Diyos na matutupad sa hinaharap. Kaya ang mga salita ng propesyang ito ay tiyang na matutupad. Dahil walang propesya ang Diyos na hindi natupad hanggang ngayon. Apo ba? You mark Revelation chapter 1, at buksan mo ang Biblia, Isaiah chapter 14. Aklat po ng Isaiah, chapter 14. Chapter 14, 24. Chapter 14, 24. 14 po, verse 24. Okay po. Chapter 14, 24. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang Panginoon ng mga hukbo ay sumumpa, gaya ng aking binalak, gayon ang mangyayari, at gaya ng aking pinanukala, gayon ang mananatili. Ang Panginoon ng mga hukbo ay sumumpa, right? Kaya ng aking pinalak, kayo ng mangyayari, right? At kaya ng aking pinanukala, kayo ng mananatili. Ang Diyos ay hindi kailanman nagsasalita ng mga salitang walang kabuluhan. Okay? Isaiah 55, verse 11. Isaiah po, chapter 55, verse 11. 55, 11. Also, ito,
Basahin po natin ng sabay-sabay. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko, hindi ito babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganapin ang ayon sa layunin ko at magtatagumpay sa bagay na kung saan ay sinugo ko ito. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Bibig ng Diyos. Hindi ito babalik sa akin na walang bunga. Kundi gaganapin ng ayon sa layunin ko. Ito ay mangyayari. Kaya naman kung paanong ang lahat ng propesya ng Diyos hanggang ngayon ay natupad ng walang pagkakamali, ang lahat ng propesya sa Apokalipsis ay tiyak ting matutupad sa hinaharap. Tama ba? Tama. So, balikan natin Apocalypse chapter 1, verse 3. Chapter 1, verse 3. Because his prophecy will be fulfilled always. What we need? What do we need? Dahil yung kanyang propesya ay laging natutupad, ano po yung kailangan natin gawin? Verse 3, basahin po natin ng sabay-sabay. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng propesiya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito sapagkat ang panahon ay malapit na. May tuturing na pinagpala ang iglesia kung saan pinabasa, ipinangaral at tinutupad ang mga nakasulat sa Apokalipsis. Tama ba sinabi ng Biblia? That's why, right? We have to teach, we have to learn the Bible, the Apokalipsis also, right? Na kaya kailangan natin na ituro yung aklat ng Apokalipsis. Pero sa kasalukuyan, maraming iglesia ang hindi nagpabasa o nag-aral ng Apokalipsis. Dahil ito ay dahil umiiwas silang magturo at matuto nito sa pag-akalang hindi ito lubos na maunawan dahil sa dami ng mga simbolo at dahil na rin sa napakaraming kwento ng matinding kaparusahan. May napakaraming kwento ng matinding kaparusahan. Okay? That's why ayaw sila. Okay? Ngunit, walang kahit isang bahagi ng Biblia ang dapat ipagwalang bahala. Diba? Kahit isa. Walang kahit isang bahagi ng Biblia ang dapat ipagwalang bahala. Lalo na ngayon, nabubuhay tayo sa panahon kung kailan natutupad at naipapaliwanag ang lahat ng propesya, kaya mas lalo natin ng malinaw na maunawan at malaman ang mga nilalaman ng Apokalipsis. So, especially, already many signs, right? Many God already opened the secret of the Bible in our time. Yan, marami na po na yung mga sekreto na binuksan ng Diyos sa ating panahon. To our time, it's easier than before to understand the book of Revelation. Kaya ngayon po, mas madali pong maunawaan na kaysa dati yung aklat ng Apokalipsis. Okay po? Kaya, Verse 3, right? Mapalada ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng propesya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito. Right? Ang layunin ng ating pagbabasa at pag-aral ng Biblia ay upang tuparin ang kanyang mga salita. Tama ba?
kahit kaano pa karaming salita ang ating matutuhan at maunawaan, wala rin itong kabuluhan kung hindi natin ito isa sa buhay. Po. Mark ko here, buksan mo ang Biblia, Philippians chapter 4, Pilipos po, 4, chapter 4, verse 9, 4 po, verse 9. chapter 4, 9, Pilipos po, chapter 4, verse 9. po, chapter 4, 9, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang mga bagay na inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo, at ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa inyo. Ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita. Tama? Yung pareho? Right? Pero hindi ito tapos. Right? Anong kailangan? Ang mga bagay na ito ang gawin ninyo. Kailangan. Gawin ninyo. Ito ay mas mahalaga. Tapo ba? Higit sa lahat, napakahalaga na hindi lamang natin masipang na binabasa at pinag-aralan ng salita, kundi nagsisikap din tayong mabuhay ayon dito. Ang dahilan kung bakit hindi natin naisasaayos ang ating Christian life ay hindi dahil sa kakulangan sa salita, kundi dahil hindi natin ito isinasa pamuhay ng sapat. Tapo ba? We learn every Sunday, every Wednesday, right? Not enough? Not enough? Palagi po tayo nag-aaral tuwing Sunday at Wednesday, hindi pa po ba sapat? But why our Christian life no changing, Pero bakit yung ating buhay Kristiyano ay walang pagbabago, no improvement? walang paglago? The actual reason, right? We don't practice. Sa katunayan po, hindi natin sinasanay. What we learn, we don't practice. Right? Kung ano yung ating napag-aralan, hindi natin What sinasanay. we learn, we don't obey. Right? Kung ano yung pinag-aralan natin, hindi natin sinusunod. Ito ay ating problema. Minsan ang kaalaman sa Biblia na hindi isinasabuhay ay maaari pa ngang magdulot sa atin ng kapalaluan. Buksan mo ang Biblia, unang Korinto, chapter 8. Unang Korinto po, chapter 8. Chapter 8, verse 1. Unang Korinto, chapter 8, verse 1. Sahin po natin ng sabay-sabay. Chapter 8, verse 1. Pasahin po natin ng sabay-sabay. Ngayon, tungkol sa mga pagkaing inihain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin na tayo'y lahat ay may kaalaman. Ang kaalaman ay nagpapalaki ng ulo, ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay. Nalalaman natin na tayong lahat ay may kaalaman. May kaalaman, right? May kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. Pero ang kaalaman ay nagpapalaki ng ulo. Bakit? If we practice what we learn, we will not be proud, right? Kung sinasanay natin kung ano yung ating pinag-aralan, hindi tayo magmamataas. Right? Because the Bible always teaches us, don't be proud. Dahil yung Biblia ay tinuturo sa atin na huwag magmataas, Be humble, or humble, right? na maging mapagpakumbaba. But we have just a lot of knowledge of the Bible, Pero mayroon lang po tayong maraming kaalaman sa Biblia, but we don't practice. pero hindi natin sinasanay. Then we can just easily judge it. We can just easily judge the other. Kaya madali po natin nahusgahan yung iba.
Why they do like that? Bakit ginagawa nila yung ganoon? Why the brother or sister do like that? Bakit yung mga kapatiran ginagawa nila yun? hindi tama. Church, right? You have to do like this, correct, right? But he doesn't do it. He doesn't practice. Pero hindi niya ginagawa yun. It's a proud, right? Ito po yung pagmamataas. So, what we learn, we have to endeavor to practice, obey. Kaya kung ano po yung ating pinag-aralan, kailangan natin sumikap na sundin ito. That's why Revelation also, right? Yeah. Keep those things which are written in it. Keep, right? Kaya sabi din po sa Kalipsis na ingatan po. Balikan natin, Revelation, Apocalypse chapter 1, verse 3. Sapagkat, yan o verse 3, sapagkat ang panahon ay malapit na. Okay? Sapagkat ang panahon ay malapit na. Nangahulugan ito na malapit na ang muling pagparito ng Panginoon. Tama? Kahit sa huling bahagi ng Biblia, sinabi ng Panginoon na siya ay darating ng mabilis. Buksan mo ang Biblia, Revelation 22. Apocalypse po, chapter 22. Huling chapter, 22 verse 20. Verse 20 po. 22:20, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang nagpapatotoo sa mga bagay na ito ay nagsasabi, Oo, ako'y malapit ng dumating. Amen. Pumarito ka, Panginoong Jesus. O ako'y malapit ng dumating. Korean and English translate, malapit, ibig sabihin quickly, mabilis, right? Mabilis. Especially our time, right? It can really apply in our time, right? Lalo na po sa ating panahon, pwede natin ito i-apply. Yeah. Because our time, all the sign of the end of age were fulfilled, right? Dahil sa ating panahon, yung mga tanda ng katapusan panahon ay nangyari na. Kaya habang lumalapit ang pagpapaling ng Panginoon, dapat lalo nating pagsikapan na isagawa ang kanyang mga salita. Balikan natin Apocalypse chapter 1, 3. Chapter 22, ulit, sorry. 22:11. 22 po, chapter 11, verse 11. 20, sorry po. Chapter 22:20. Balikan ulit, sorry po. Ako ay malapit nang dumating at Amen, pumarito ka, Panginoong Jesus. Amen. Okay? Amen. Ngayon, kailangan nating itanong ito sa ating sarili. Ngayon, Amen. Amen. Kailangan nating suriin ang ating sarili kung makapagsasalita tayo ng may katapangan ng Amen. Pumarito ka, Panginoong Jesus. Suriin mo. Siyempre, alam natin na kapag dumating ang Panginoon, maligtas tayo sa lahat ng pagsubok at paghihirap sa mundong ito. Apo ba? At pupunta sa walang hanggang langit. Apo ba? Masaya.
Ngunit kapag naisip natin ang ating mga pagkukulang sa Christian life, pagkukulang sa Christian life, at ang mga kaluluwa sa ating paligid na hindi pa naliligtas, hindi natin madaling masasabi ang mga salitang ito. Tama ba? Yeah. First, right, if your salvation, you need to check yourself whether your salvation is really true or not. Una po, kailangan niyo po muna suriin kung ang inyong kaligtasan ay totoo o hindi. When Jesus comes again, what's the most important? Kapag muling dumating po si Jesus, ano po yung pinakamalaga? Because only Jesus will bring only to really save the Christian, right? Dahil kukunin lang po ni Jesus yung mga tunay na ligtas. That's why you have to check again Kaya kailangan niyo po siya sa atin uli. your faith of salvation. Yung pananampalataya niyo po sa It kaligtasan. must be sure and clear. Kailangan po itong maging sigurado at malinaw. Second, you have to reflect your Christian life. Dahil kalawa po, kailangan niyo po tignan ang inyong buhay Kristiyano. You don't shy. If Jesus comes tonight, you don't have any shame. Na kapag muling dumating ba si Jesus ngayon, hindi ba kayo mahiya? Yeah. We have to stand before Him without any shame, right? Kailangan po natin tumayo sa harapan niya nang hindi nahiya. We have to reflect our Christian life. Kailangan po natin tignan yung ating buhay Kristiyano. And third, if Jesus comes tonight, what will happen to my loved one, my family, relative, neighbor, friend? Kapag dumating na po si Jesus ngayong gabi, ano po yung mangyayari sa ating mga mahal sa buhay? My problema, right? That's why, Myra, we say, Amen. Amen. Lord comes tonight. Right? Myra. Sabi. Right? Yeah. Gayunpaman, ang malinaw ay ito. Malinaw ay ito. Gusto man natin o hindi, siguradong darating ang Panginoon. Sigurado. Lalo na sa ating panahon, hindi kailanman naging mas malapit ang araw ng pagpaling ng Panginoon kaysa ngayon. Na matutupad na ang lahat ng mga tanda ng huling panahon na sinabi ni Jesus at nabubuhay tayo sa panahong ang mga tandang ito ay napakalinaw na nangyari sa harap ng ating mga mata. Apo ba? Sa ganitong panahon, lalo tayong dapat maging gising at gawin ang ating buong makakaya upang matupad ang bisyong ipinakatiwala sa atin ng Panginoon sa huling hantungan. Buksan mo ang Biblia, Mateo 24, 40, Nakaklat po ng Mateo, chapter 24, 40 hanggang 44. 40 hanggang 44. 24, 40 hanggang 44. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya, may dalawang taong pupunta sa bukid, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. May dalawang babaeng magtatrabaho sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw dadating ang inyong Panginoon, ngunit unawain ninyo ito, na kung nalalaman ng puno ng sambayan kung anong bahagi ng gabi darating ang magnanakaw, magpupuyat sana siya at hindi niya hayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa rin naman kayo, sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Kung ang Panginoon ay dumating ulit, ito ay mangyayari. Verse 40, right? May dalawang taong pupunta sa bukid, ang isa'y kukunit at ang isa'y iiwan. Right? 14, may dalawang babaeng magtatrabaho sa isang hilingan, ang isa'y kukunit at ang isa'y iwan.
right? Rapture, by rapture, right? Kaya anong kailangan sa atin? 42, magpantay tayo, magpantay kayo. Sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Right? We know, right? Our time, Jesus' second coming is really near. Right? Alam po natin na sa ating panahon, yung pagdating muli ni Jesus ay napakalapit But na. we don't know exact time. Right? We Pero, don't know exact time. pero hindi po natin alam yung eksaktong oras. We just know it's near, right? Very near, right? Alam lang po natin na napakalapit na. Yeah. Kaya kailangan natin magpantay. Magpantay. Lagi. Lagi magpantay. Okay po? At 44, kaya maging handa rin naman kayo sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Ito importante, hindi ninyo inaasahan. Yeah. If we have, especially if we fall into spiritual sleep, we don't recognize our time. Jesus' second coming is very near. Kapag nahulog po tayo sa spiritual na pagkatulog, hindi po natin malalaman na yung pagdating ni Jesus na yung malapit na. But if we are awakened, always, we recognize very near, very near. Pero kung gising po tayo, spiritual, ay alam natin na malapit na. But sinabi ng Biblia, darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Kaya maging kailangan, puti po, maging handa rin naman kayo. Right? Maging handa. Handa. Okay po, balikan natin Revelation, Apocalypse chapter 1, verse 4 and 5. Let's think about verse 4 and 5. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Si Juan sa 7 iglesia na nasa Asia, biyaya ang sumainyo at kapayapaan mula sa kanya na siyang ngayon, ang nakaraan at ang darating, at mula sa 7 espiritu na nasa harapan ng kanyang trono, at mula kay Kristo na siyang saksing tapat, ang panganay mula sa mga patay, at ang pinuno ng mga hari sa lupa, doon sa umiibig sa atin, at sa nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan, sa pamamagitan ng kanyang dugo. Si Juan, verse 4, right? Si Juan sa 7 iglesia na nasa Asia. Pitong iglesia. May 7 iglesia na nasa Asia. Noong panahon iyon, bukod sa 7 iglesia, ay marami pang ibang iglesia sa Asia. Ngunit ang dahilan kung bakit tanging ang 7 iglesyang ang piniling tagatanggap ay dahil ang bilang na 7 ay may simbolikong kahulugan sa Biblia. Okay po, may simbolo. 7, bilang na 7 ay may simbolong. Sa Biblia, ang bilang na 7 ay ang bilang ng kaganapan at sumisimbolo sa kabuuan. Naintindihan po? 7. That's why God created heaven and the earth. 6th day and 7th day, He had rest, right? Kaya ginawa ng Diyos yung langit at lupa sa loob ng 6 na araw at sa ikapito ay nagpahinga siya. Total 7 days, right? Sa kabuuan po 7. So, kaganapan at kabuuan, simbolo. Kaya ang sulat na ipinadala sa 7 iglesia ay hindi lamang para sa 7 iglesia sa Asia at sa iba't ibang lokal na iglesia noong panahon iyon, kundi para rin sa lahat ng iglesia sa lahat ng kapanahunan. Okay? That's why we also, this letter also was given to us our time.
Yeah. So, verse 4, it explained about Jesus, who is Jesus, verse 4. Sino si Jesus, right? Siyang ngayon, ang nakaraan at ang darating. Ang salitang ito ay naglalawan sa Panginoon na naghayag ng kanyang kalawang hanggan at hindi nagbabagong katangian. Hindi nagbabagong katangian ni Jesus. Ang parehong pahayag na ito ay matatagpuan din sa Kabanata 1, talata 8, verse 8. Buksan. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoon Diyos, na siyang ngayon at ang nakaraan at ang darating, ang makapangyarihan sa lahat. Sinabi ng Panginoon, Jesus, right? Ako ang Alpha at ang Omega. Yeah. Alpha, right? You know alphabet, right? Tagalog also use alphabet, right? Alpha A, the alphabet A, Omega, the ruling G, right? Yeah. It means He's the start and the end, right? Ibig sabihin, siya yung pasimula at wakas. At siyang ngayon at ang nakaraan at ang darating. Yeah. Ibig sabihin nito, ang Panginoon ay hindi kailanman nagbabago. Pareho. Magpakailanman. Pareho. Hebreo chapter 13, buksan mo ang Biblia. Hebreo chapter 13, 8. Hebreo po, chapter 13, verse 8. Chapter 13, verse 8. Ito po, so basahin po natin ng sabay-sabay. Si Jesucristo ay siya ring kahapon, ngayon, at magpakailanman. Siya ring kahapon, ngayon, at magpakailanman. Pareho. Walang nagbabago, right? Dahil ang Panginoon ay hindi nagbabago, maranasan natin ang parehong puso at gawa ng Diyos sa ating panahon ngayon sa pamagitan ng Biblia at pagkatatanggap din tayo ng kaariwan. Iniligtas tayo ng Panginoon katulad ng pagliligtas niya kay Adan noong gumawa siya ng tamin na palat para sa kanya. Right? Pareho. At ang Panginoon na humati sa dagat na mapula at namuno sa Israel ay siya ring pumapatubay sa atin ngayon. Pareho. Right? At ang Panginoon na naligtas kay David mula sa lahat ng kanyang kahirapan ay siya ring maliligtas sa atin mula sa lahat ng ating mga pagsubok. Pareho. Tama? Lahat ng bagay sa mundong ito ay nagbabago at nawawala sa paglipas ng panahon. Ngunit ang Panginoon at ang kanyang salita ay mananatiling walang hanggan at hindi kailanman magbabago. Buksan mo ang Biblia, unang Pedro chapter 1. Unang Pedro chapter 1, 24 and 25. Unang Pedro 1, 24 and 5. Unang Pedro po, chapter 1, verse 24 hanggang 25. 24 hanggang 25. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kalulatian nito ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta, subalit ang salita ng Panginoon ay natili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balita na ipinangaral sa inyo. Tama? Yeah, 24. Ang lahat ng naman ay kaya ng damo. Kaya ng damo.
ating laman, kaya ng damo. At ang lahat ng kaluwalhatian nito ay kaya ng bulalang ng damo. Bulang ng damo. That's why, right? Meron some nanay, right? Nanay, matanda na. Pero bago, right? You're young, very young, like the flower, very beautiful, right? Yan may mga nanay po na dati mga bata pa, pero ngayon matanda na. Kayo ngayon, maganda pa. Bago, mas maganda, right? Tama? Kaya, lahat ng lahat yan ito ay kaya ng bulang ng damo. Ang damo'y natutuyo at ang bulalag ay nalalanta. Right? Tama. 25, subalit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Nananatili magpakailanman. We get to salvation through faith, right? Tayo po nagkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Well, we have the faith through the Word of God, right? Pero nagkaroon tayo ng pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. The Word of God abides forever and ever, right? Ang salita ng Diyos ay nanatili magpakailanman. So our salvation cannot be lost. Kaya yung ating kaligtasan ay hindi mawawala. Our salvation is also eternal salvation. Yung Right? ating kaligtasan din po ay walang hanggang kaligtasan. Balikan natin Apocalypse chapter 1 verse 4. Pitong espiritu na nasa harapan ng kanyang trono. Pitong espiritu. Ano po ito? Ang pitong espiritu ay tumutukoy sa espiritu ng Diyos. Sumakatuwid ay ang banal na espiritu. Ang bilang na pito ay nagpapakita rin ng kaganapan ng banal na espiritu. Right? Banal na espiritu ay kaganapan. Okay po. Verse 5, chapter 1 verse 5, also basahin po natin ng sabay-sabay. At mula kay Kristo na siyang saksing tapat, ang panganay mula sa mga patay, at ang pinuno ng mga hari sa lupa, doon sa umiibig sa atin, at sa nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan, sa pamamagitan ng kanyang dugo. Hesus Kristo na siyang saksing tapat. Saksing tapat, tama? Si Jesus ay ang tapat na saksi. Pag-isipan natin, saksing tapat. Buksan mo ang Biblia, Hebreo chapter 3. Hebreo chapter 3, verse 5 and 6. Hebreo po, chapter 3, verse 5 hanggang 6. Verse 5 hanggang 6, basahin po natin ng sabay-sabay. At si Moises ay naging tapat sa buong sambahayan ng Diyos, gaya ng isang lingkod, bilang patotoo sa mga bagay na sasabihin. Subalit si Kristo ay tapat sa bahay ng Diyos, bilang isang anak, at tayo ang bahay na iyon kung ating ingatang matibay, hanggang sa katapusan ng ating pagtitiwala at pagmamalaki sa ating pag-asa. Ang talatang ito ay nagkukumpara sa katapatan ni Moses at sa katapatan ni Jesus, right? Ang isang alipin ay means the verse 5, right? Si Moses ay naging tapat sa buong sambahayan ng Diyos, kaya ng isang lingkod. Kaya ng isang lingkod, right? Ang isang alipin ay minsay sumusuko sa pagiging tapat kapag nahihirapan. Apo ba? Nahihirapan. Kapag nahihirapan. Unit, si Jesus, right? Verse 6, subalit si Kristo ay tapat sa bahay ng Diyos bilang isang anak. Magkaiba, right? Unit, ang isang anak ay nananatiling tapat hanggang sa huli. Paano man ito kahirap. Tapo ba? Magkaiba. Alipin at anak ay magkaiba. Bilang anak ng Diyos, si Jesus ay naging tapat hanggang sa kamatayan sa krus. Tapo ba? Kamatayan sa krus. Ang buong buhay ni Jesus ay
ipinakita bilang isang huwaran para sa atin. Tulad ni Jesus, dapat din tayong maging tapat bilang mga anak ng Diyos. When we get to salvation, right, we also become His children, right? Nang tayo nagkaroon ng kaligtasan, tayo rin po yung naging anak ng Diyos. Kaya dapat din nating sundan ang halimbawa ni Jesus at maging tapat hanggang sa ano po? Kamatayan. Hanggang sa kamatayan. Revelation, Apocalypse, chapter 2, verse 10. Apocalypse, chapter 2, verse 10. Okay po, chapter 2, verse 10. Basahin po natin ang sabay-sabay. Huwag mong katakutan ng mga bagay na malapit mo nang danasin, malapit nang ikulong ng dyablo ang ilan sa inyo, upang kayo'y masubok, at pagkakaroon kayo ng kapigatian sa loob ng 10 araw, maging tapat ka hanggang sa kamatayan, at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. Maging tapat ka hanggang sa kamatayan. Hanggang sa kamatayan. Kaya sa Biblia, ang lahat ng mga alagad ni Jesus ay naging tapat hanggang sa kamatayan. Apo ba? Lahat. At si Apostol Pablo man ay handang mamatay upang ipangaral ang Ebanghelyo. Okay? Buksan mo ang Biblia, Gawa chapter 20, verse 24. Aklat po ng Gawa, chapter 20, verse 24. 24. Ito, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Apo ba? Si Apostol Pablo ay handang mamatay. Handang mamatay. Upang ipangaral ang Ebanghelyo. Nais din ng Diyos na tayo ay maging tapat hanggang sa kamatayan. Sa katunayan, hindi kailanman madaling maging tapat hanggang sa kamatayan. Apo ba? Hindi madali, right? Mayra? Urirang tunay na nais ng Panginoon ay ang ating attitude o puso. Ano ang puso? Sa ating panahon, halos wala nang pang-anim na mamatay dahil sa Ebanghelyo tulad noong unang iglesia. Tapo ba? When you preach the gospel, nobody kill you, right? Nobody will kill you, right? Kapag nangangaral po kayo ng Ebanghelyo, wala pong pumapatay sa inyo. Right? We don't have a chance to die because of the gospel. Wala po tayong pagkakataon na mamatay para sa Ebanghelyo. Ngunit, kailangan pa rin natin ang pusong handang mag-alay ng buhay upang ipangaral ang Ebanghelyo. Kasi po, malagang bagay ay ating puso. Ano ang ating puso? You also need to be ready to die for the gospel. Tayo din po yung maging handa na mamatay para sa Ebanghelyo. At bukod dito, ginampanan din ni Jesus ang tungkulin bilang isang tapat na saksi. Isang tapat na saksi. Isaiah 55. Isaiah 55. Isaiah po, chapter 55. Verse 4. 55 verse 4. 55 verse 4. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Narito, ginawa ko siyang saksi sa mga bayan, isang pinuno at punong kawal para sa mga bayan. Ginawa ko siyang saksi sa mga bayan. Yes. Sinabi ni Jesus. Ito ay sinabi ni Jesus. Ito ay si Jesus. Siyang saksi sa mga bayan. Ang isang saksi ay masasabing napakahalagang tao sapagkat siya ang nakakita sa isang kaganapan
Tama ba? Isang saksi. Dahil si Jesus mismo ang sentro at mismong kaganapan ng krus. Right? Siya ang masasabing pinakamahalagang saksi. Tama ba? Pinakamahalagang saksi. Ngayon, matapos tayong maligtas, tayo ay naging mga saksi ni Jesus at mga saksi ng Ebanghelyo. Buksan mo ang Biblia, Gawa chapter 1. Gawa chapter 1, verse 8. Gawa chapter 1, verse 8. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduduluhang bahagi ng lupa. After Jesus resurrected, he stayed on the earth for 50 days. Pagkatapos na muling mabuhay si Jesus ay nanatili sa mundo sa loob ng 50 days And he ascended to heaven, right? at siya'y bumalik sa langit. Then he promised he will send the Holy Spirit. At nangako siya na kanya ipapadala yung Espiritu Santo. Ito ay nangyari. Tatanggap kayo ng kapangyarihan pagpabasa inyo ng Espiritu Santo. Pagkatapos, anong resulta? Kayo'y magiging mga saksi ko. Sinabi ni Jesus na ang mga alagad noong unang iglesia ay magiging kanyang mga saksi at makahatid ng ebanghelyo sa buong mundo. Pagamat dumanas ng pag-uusig mula sa mga Hudyo, ang mga alagad ay buong tapang na ng aral ng ebanghelyo bilang mga saksi ni Jesus. Okay? Gawa chapter 4, sa mga Biblia. Gawa chapter 4, 18 hanggang 20. 18 hanggang 20. 18 hanggang 20. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't sila ipinatawag nila at inutusan na sa anumang paraan ay huwag na silang magsalita ni magturo sa pangalan ni Jesus, ngunit sumagot sa nila si Pedro at si Juan, kung matuwid sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo, sa halip na sa Diyos, kayo ang humatol, sapagkat hindi maring hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. Apostle Peter and John preached the gospel, right? Si Apostol Pedro at Juan ay pinangaral yung Ebanghelyo. Then many Jews persecuted them. At marami mga Hudyo ang pinag-uusig sila. They threatened them. Pinagbantaan nila sila. Right? Kaya ito, verse 18, sila'y ipinatawag nila at inutusan na sa anumang paraan ay huwag na silang magsalita ni magturo sa pangalan ni Jesus. But they didn't give up, right? Pero hindi po sila sumuko. Sinabi nila, verse 20, sapagkat hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. Right? Aming nakita at narinig. Yeah. Yeah. Hindi man natin personal na nakita si Jesus sa ating mga mata. Tapo ba? Yeah. Pero nakita natin siya sa pamamagitan ng kanyang salita. Tapo ba? At sa pamamagitan nito, ay naging mga saksi niya tayo. Tayo rin ay saksi ni Jesus. Tapo ba? Saksi ni Jesus. Ang isang saksi ay isang taong mayroong nakita at narinig. Kaya, ang salita ng isang saksi ay may taglay na kapangyarihan. May kapangyarihan. Buksan mo ang Biblia, Kawikaan 21. Kawikaan po, chapter 21. 21 verse 28. Kawikaan 21, 28. Okay po.
Basahin po natin ng sabay-sabay. Mapapahamak ang sinungaling na saksi, ngunit ang salita ng taong nakikinig ay mananatili. Mapapahamak ang sinungaling na saksi. Right? Ngunit ang salita ng taong nakikinig ay mananatili. Korean translate is said, the word of the witness has a power. Has a power. Nasabi po sa ibang salin na ang salita po ng saksi ay may kapangyarihan. Because the witness really saw and heard, right? Na dahil yung saksi ay talagang nakita at narinig. That's why he had the confidence, right? Kaya mayroon po siyang That's kumpiyansa. why his word has a power, right? Kaya yung kanyang salita ay may kapangyarihan. Kaya sa hukuman sa mundo, ang salita ng isang saksi ang may pinakamalakas na kapangyarihan. Tama ba? Halimbawa, right? Today after the sermon, you go what? To go your home? Liba ngayon po, pagkatapos ng sermon at umuwi po kayo, sinyong bahay. But unfortunately, by accident, the isang kotse hit one person. Pero nangyari po, may aksidente po at tinamaan yung isang tao. You saw, At nakita mo. right? Then you become witness, right? At naging saksi na po kayo dahil nakita nyo. But they fight. The kotse, I don't have problem. Pero nag-away sila na sinasabi na hindi ko kasalanan yun. The person, it's your problem. You to pass by. Nakasalanan mo yun dahil ikaw yung dumaan. They fight, right? They think, you are wrong. Right? In the court, you become witness, right? Kaya naging saksi po kayo. You can boldly say, right? Kaya matapang mo sasabi. I saw what happened. Nakita ko kung ano yung nangyari. You are wrong. Ikaw yung may kasalanan. Right? Your word has a power, right? Kaya po yung salita po niyo may kapangyarihan. Tayo rin nang tayo ay maligtas, ay mayroong tiyang na nakita at narinig. Tama ba? Walang alinlangan, tayo ay mga tunay at tiyang na saksi ni Jesus. Kaya tulad ng mga alagad, dapat din nating buong tapang na ipangaral ang ebanghelyo na ating nakita at narinig. Kahit wala tayong malawak na kaalaman sa Biblia, ang ating tiyang na patuto ng kaligtasan ay may kakayahang kumilos sa puso ng iba. Tama ba? Sa kabilang banda, kung mayroon tayong nakita at narinig, hindi tayo nagbibigay ng tamang patuto, bali tayong maging isang huwad na saksi. Isang huwad na saksi. Kaysa hukuman sa mundo, kapag ang isang saksi ay hindi nagsalita ng tama tungkol sa kanyang nakita at narinig, ito ay nagiging isang malaking kasalanan. Opo ba? Malaking kasalanan. Upang hindi tayo maging mga huwad na saksi, dapat nating ipahayag ng buong tapat kung ano ang ating nakita at narinig mula sa Diyos. Pag-isipan natin. Faithful witness. Faithful witness. Ang tapat po na saksi. The power of what we have seen and heard. Ang kapangyarihan kung ano po yung nakita at narinig. We have seen, right? Tayo po'y na may mata. We have heard, right? May tenga tayo. Clear? It's clear? It's sure? You saw, right? Jesus Christ died on the cross. Nakita niyo po na si Jesus ay namatay doon sa krus. Because of our sin, right? Dahil sa ating mga kasalanan. His redemption is eternal redemption. Ang kanyang katubusan ay walang hanggang You katubusan. heard the true gospel, right? At narinig mo yung ebanghelyo. That's why your preaching can have the power. Kaya yung pangangaral mo ay may kapangyarihan. Yeah. Don't worry, you don't have a biblical knowledge. You don't have many biblical knowledge. Huwag po kayong mag-alala kung kakaunti lang po yung alam niyo sa Biblia. More important thing,
is a sure testimony of salvation. Ang mas malaga po yung sigurado na patotoo patungkol sa kaligtasan. Because of your salvation, if your salvation is sure, you can have a testimony, right? Dahil kung sigurado ang iyong kaligtasan ay magbibigay ka ng patotoo. Before I didn't know how I can get the salvation. Dati hindi ko alam kung paano maligtas. So when I attended the Bible seminar, I heard the gospel through gospel. Pero nung dumalo ako sa Bible seminar, ay narinig ko yung ebanghelyo. I understood Jesus already did all my sins eternally. Naunawaan ko na si Jesus ay tinubos na ang lahat ng aking kasalanan. He Lahat. obtained the eternal redemption. Na ginawa niya yung walang hanggang katapusan. Your testimony can have a power. Ang inyong patotoo ay mayroong kapangyarihan. Yeah, so a lack of a deep theological knowledge does not disqualify you. Ang kaunting kalaman po ay hindi ibig sabihin na disqualify ka. Yeah, your pure, certain testimony of salvation is what possess the true power to move the heart of others. Ang dalisay po na patotoo patungkol sa kaligtasan ay yung ay may kapangyarihan sa iyong puso sa iba. So, yeah, your testimony, sure testimony can change it, the heart of the people. Kaya ang inyong patotoo po ay magbabago po ng puso ng ibang tao. Yeah, we are witness of Jesus. Tayo po ay saksi ni Jesus. Verse 5, so may konti lang pero we continue next week. We don't have much time. So, okay po. Hanggang dito, malalangin po tayo. Po. Mahal naming Ama na, mahabagin at magpapala, salamat po sa paligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Salamat po sa maunawan ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na sundin natin ang salitang natutunan natin ngayon. Tulungan mo po kami na mabuhay ng higit na sumusunod sa iyo sa taong ito. Magsisimula ang Bible Seminar sa cell group 5 and 6 mula August 3. Naway maraming nawawalang kaluluwa ang madala sa Bible Seminar. Tulungan mo po na maraming kaluluwa ang baligtas upang makapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.